Itong papanoorin natin mga kapatid ay about sa Bible, no? Ang sabi rito sa title, 2 beses nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Biblia, no? Ayon daw sa Bible, no? So sa mga maaalam dyan sa Bible mga kapatid, panoorin natin to. At pwede kayo magbigay ng reaction ninyo sa inyong komento sa ibaba, no? Tayo, yun din naman ang gagawin natin. Bibigyan natin to ng reaction and commentary mga kapatid. Tunay nga ba na 2 beses nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Bible? Well, technically, pwede rin kasi nilikha niya unang-una si Adan, pagkatapos pinatulog niya si Adan, tas nilikha niya naman si Eva, no? So, 2 beses nga, no? Pero hindi natin alam kung ano ang nilalaman nitong bidyong to mula kay Extraordinaryo. Yan, huwag mo kakalimutan mag-subscribe din sa kanyang YouTube channel mga kapatid. At kung bago ka pa lang dito, alam mo na rin na dapat na gawin. Subscribe mga kapatid. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka o ma-notify ka whenever na meron tayong bagong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ano ang gagawin mo kung malaman mo na ayon sa Biblia ay 2 beses nilikha ng Diyos ang tao? Wala naman. At paano kung malaman mo na ang itinuturing ninyong banal na libro ay hindi kasing banal ng iniisip ninyo? Oh! Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? Posible? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Yung mga ganyang mga bagay na yung mga ganyang katanungan, mahirap kasi talaga basta-basta mo na lang itatapon yung pananampalataya mo ng napakahabang panahon nang wala man lang pagsisiyasat mga kapatid, no? Hindi yung tipong narinig mo, ganun ba? Ayoko na ng Bible, tapong ko na yan. Di pala yan, Ang unang-unang iisipin mo, syempre, ito'y gawa at likha lamang ng dyablo para lituhin ang iyong pananampalataya, syempre. Hindi naman yung tipong mabilis ka na lang mapapaniwala, di ba? Kailangan mo rin talaga ng matibay na pruweba, batayan at saka syempre ng sapat na basehan, yung mabigat, yung tipong mas kaya niyang patunayan na yung mga bagay na sinasabi niya kaysa sa sinasabi ng banal na aklat. Alright? Tuloy natin to. Kung ang tao ay mahilig magbasa ng Biblia, ay makikita nito na ang mga kontradiksyon na matatagpuan sa librong ito ay kaliwat kanan. Ang ilan sa mga ito ay hindi masyadong mahalaga at maaaring palampasin. Actually, yung mga contradiction na mababasa dyan ay depende sa bumabasa kung paano niya uunawain. At depende rin doon sa pagkakasalin. Kasi tanggapin man natin o hindi mga kapatid, yung mga binabasa nating Bible niyan, ay hindi naman talaga yan na yung original text, di ba? Iba yung wika dati. At syempre yan na i-translate na ng marami. Minsan pinagsamang Protestante at Katoliko, minsan iba ang nagsasalin, mga henyo sa Bible, di ba? So sila ang mga nagtatranslate niyan. At minsan naiimpluwensyahan yung pagtatranslate nila ng kanila mismong belief o ng kanila mismong pananampalataya. Kaya naaapektuhan yung kanilang pagtatranslate ng Bible. Kaya minsan nagkakaroon ng contradiction. Pero kung hindi mo talaga siya masusing pag-aaralan, talagang madadala ka. At sasabihin mo, ano ba naman tong Bible? Kontra-kontra naman ang sinasabi. Pero kung ikaw ay mag-aaral talaga at hahanapin mo doon sa original text, at aaralin mo yung wikang yon, makikita mo kung alin yung mga tamang salin na dapat mong pagbasehan kapag nagbabasa ka. Alright? Ang iba naman ay kontrobersyal at hindi maaaring ituro sa iba. Ngunit may mga kontradiksyon sa Biblia na masyadong nakakaintriga na hindi maaaring palampasin. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na sinasabi mismo sa Biblia na 2 beses nilikha ng Diyos ang tao? Let's see. At ang 2 kwentong ito ay kinukontra ang isa't isa. Let's see. Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat malalaman mo ngayon kung paano kinopya, hiniram at binuo ng mga sinaunang tao ang kwentong ito na nakasulat sa Biblia. Noong 19th century ay laganap pa ang tinatawag na sola scriptura. Ito ay isang theological doctrine na nagpapakita ng ideya na ang Biblia ay ang perpektong batas na dapat sundin ng mga Kristiyano. At ipinapakita din ito ang ideya na ang mga nakasulat lamang sa Biblia ang kanilang dapat paniwalaan at sundin. Sapagkat ayon sa doktrinang ito, ang lahat umano ng nakasulat sa Biblia ay katotohanan, walang pagkakamali at hindi dapat questionin. Ngunit ang 19th century ay ang panahon kung saan mabilis na naglalabasan ang mga revolusyonaryong ideya mula sa matatalinong tao.
At ang mga revolusyonaryong ideyang ito ay ang nagbigay daan upang maging matapang ang mga tao na kwestiyonin ang mga pagkakamali at mga kontradiksyon na kanilang nakikita sa Biblia. Ang isa sa mga revolusyonaryong ideyang ito ay ang pag-unlad ng kaalaman ng tao tungkol sa siyensya, sapagkat sa siglong ito rin isinapubliko ni Charles Darwin ang On the Origin of Species na nakadagdag sa kaguluhan ng mga Kristiyano noong mga panahong iyon. At alam naman natin na kinukontra ng kaalamang ito ang creation story na inaalay ng Genesis tungkol sa pinagmulan ng mga tao at ng mga hayop. Noong mga panahong iyon ay tanging ang Biblia lamang ang pinanghahawakan ng mga tao. At ito lamang ang naglalaman ng kwento na nagsasabi kung saan nagmula ang sangkatauhan at kung gaano ka-espesyal ang mga tao sa mata ng Diyos. Ito rin ang mga panahon kung kailan na-translate ng mga eksperto ang ilan sa mga clay tablets na kanilang nadiskubre sa Mesopotamia. Isa pa yan, no? Itong clay tablets na to, mga kapatid. Yung mga nakasulat dito sa clay tablets niya, kung mapapansin nyo, di ba? Yung mga pinapakitang larawan dito mismo sa video at saka sa iba pa, di ba? Putol-putol. Ito halimbawa, ito may crack na, 'di ba? So paano pa nila maita-translate 'yan? Huhulaan nila kung ano yung mga nakasulat diyan, yung mga kadugtong nito. At saka yung Bible ay pinagdududahan nila, 'di ba? Pero ito yung mga nag-translate nito, hindi nila pinagdududahan, no? At yun na talagang kinopya lang yung Bible dito sa mga librong 'to. Naalala ninyo, mga kapatid, yung sinabi ni PMC, no? Na merong isang libro na isinulat ng isang writer. Nagdagdag bawas na siya doon para pagandahin yung mismong istorya. Like for example, yung Planet Nibiru daw, di ba? Wala naman daw dito yun, pero idinagdag lang. Kasi dito sa mga clay tablets na to, dito din daw nakasulat kung paano ginawa ng mga Anunnaki, no? Yung ating daigdig, mga kapatid. At maraming mga tao ang napaniwala din itong clay tablets na to, mga kapatid, no? So tuloy natin. Lumaganap ng mga panahong iyon ang tinatawag na documentary hypothesis. Ito ay isang uri ng literary criticism na nag-aalay ng ideya na ang Pentateuch ay hindi isinulat ng iisang tao lamang. At sa mga hindi nakakaalam, noong mga panahong iyon ay sobra ang galit ng simbahan at mga Kristiyano sa ideyang ito sapagkat naniniwala sila noon na si Moses ang sumulat ng Pentateuch. Ngunit ayon sa mga scholar ng literatura, ang ebidensya na hindi si Moses ang nagsulat ng Pentateuch ay nakasulat mismo sa Biblia at ang kailangan lamang nilang gawin upang makita ang mga ito ay ang magbasa. Ang Pentateuch ay ang unang 5 libro ng Hebrew Bible na binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Ang mga kasulatang ito ay hindi naman talaga magkakadugtong. Nagkaroon lamang ng koneksyon ang mga ito sapagkat may isang tao noong unang panahon na inedit at pinagdugtong-dugtong ang mga kasulatang ito. Pinuna ng mga literary scholar ang dalawang creation story ng Genesis. May dalawang kwento na mababasa sa librong ito kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Ito. Balikan natin. May Genesis 1:26 hanggang 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahen. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Okay? Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya ang ilong nito at nagkaroon ito ng buhay. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. So kung titignan mo nga, mga kapatid, no, kung ikaw ay babase lang doon sa iyong paniniwala, no, o sa iyong pagkabasa, parang iisipin mo, nga, no, 2 beses nga nilalang ng Panginoong Diyos ang tao, no. Pero alalahanin mo, hindi naman Diyos ang nagsulat nito, mga tol, eh. Ang nagsulat ng Genesis, mga kapatid, ay tao. At etong pahayag na to ay kinikwento nung taong nagsulat. Dito sa Genesis 2:7-25, doon naka-detail kung paano nilikha. Pero yung dito sa Genesis 1:26 ay parang buod. Nilalang ng tao nilalang ng Diyos ang tao batay sa kanyang imahen. Tapos na 'yon, 'di ba? Pero dito naman sa 2:7, dinetalye kung paano niya nilalang. Kasi kung etong 1:26 to 1:27 lang ang babasahin mo, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahen. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Okay. So ngayon maglalaro sa isip mo, paano niya nilalang? Magkaroon ng tao, lalaki at babae, ganon. Magkaroon ng tao, bigla na lang lumabas ang tao kasi hindi nakadetalye doon. Pero dito sa Genesis, ganito niya kung paano nilalang ang tao. Una, nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok at hiningahan niya ang ilong nito at nagkaroon ito ng buhay. Yon ang lalaki, si Adan.
Paano niya naman nilalang ang babae? Alangan ng ipanganak ng lalaki? Hindi. Sinabi rito, pinatulog niya yung lalaki si Adan at kinuha niya ang isang perasong tadyang at ginawa niyang babae at dinala niya sa lalaki. So, wala namang sinabi rito na 2 beses niya nilalang, di ba? 2 beses lang nagkaroon ng pahayag kasi dito sa Genesis 2:7-25, doon nakalagay yung paraan kung paano. Dito naman sa Genesis 1:26, doon naman nakahalagay yung salaysay na ang Diyos ang lumalang sa tao, 'di ba? So, ewan ko na lang kung papaloko ka pa sa mga nagsasabing nakalagay nga sa Bible 2 beses daw nilalang ang tao kung papaloko ka, loko-loko ka na, 'di ba? Tutuloy natin. Dalawang kwento na mababasa sa librong ito kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Hindi nga kasi ang sinabi rito nung nagsasalaysay, nakalagay daw dito sa 2 talata kung paano ginawa. Mali. Kasi dito sa Genesis 1:26 hindi nakalagay kung paano. Dito lang sa Genesis 2:7-25 nakalagay kung paano, 'di ba? So mali rin yung sinasabi ng nagpapahayag dito, no? Balikan natin yung sinabi niya, mga kapatid. Pinuna ng mga literary scholar ang 2 creation story ng Genesis. May 2 kwento na mababasa sa librong ito kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Ayun sinabi, may 2 kwento sa libro na to na mababasa kung paano nilalang ng Diyos ang tao. Balikan ulit natin yung sinabi para at least tumatak sa isip nyo. May 2 kwento na mababasa sa librong ito kung paano nilikha ng Diyos ang tao. May 2 kwento daw na mababasa sa librong ito kung paano nilalang ng Diyos ang tao. So, asan yung isang kwento? 'Di ba? Asan yung isang kwento kung paano? Basta ang nakalagay lang dito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahen. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Kasi ang tao, nilalang tayo sa pamamagitan ng imahen ng Diyos, mga kapatid. 'Di ba? Ano yun? Banal, walang kasalanan. Isa na yun. Maluwalhati. Ganon tayo nilalang, mga kapatid 'Di ba? Kaya nga ang mga tao pagkasilang sa mundo, 'di ba? Walang kasalanan 'yan, mabait 'yan, anghel 'yan, 'di ba? Pumapasok lang ang kasalanan kapag nagkakaroon na ng isipan tao. So hindi inexplain doon sa unang kwento kung paano yung word na paano, yun ang hinahanap natin Tapos dito naman sa Genesis 2:7-25, yun, nandoon yung detalye kung paano tayo nilalang at yun ang mababasa lang natin sa Bible. So technically, mga kapatid, isang kwento lang sa Bible kung paano nilalang ang tao, ang lalaki at babae. Isang kwento lang. 2 pahayag, isang kwento lang. Alright? Genesis Kapitulo 1 versikulo 26-27. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating imahe, ayon sa ating wangis, upang sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, lahat ng nilalang sa lupa. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. See? Yun lang ang nilalang ng Diyos, lalaki at babae bilang tao. Pero ang nakalagay ba rito is yung paano? Wala naman, 'di ba? Kasi ito'y salaysay na sinulat ng may akda. 'Di ba? Ikinikwento niya sa atin, mga kapatid, na ang tao ay hindi nanggaling sa unggoy. Na ang tao ay hindi nanggaling sa isang microbacteria o kung ano man yan na nag-evolve. Ang tao ay nilikha ng Diyos, may lumikha, isang lalaki at isang babae. Yun yung salaysay niya. Ngayon, kung ito lang ang may iwang salaysay, ang may iwang tanong naman is paano? Ipinanganak ba ng Diyos ang tao? Nagsimula sa pagiging sanggol at lumaki? O bigla na lang sa ihip ng hangin? O bigla na lang parang magic na ching? Well, wala naman imposible sa Panginoon Diyos. Kaya naman niyang gawin yun. Sa isang magic lang. Ching, pero hindi Dito sa unang talata, Genesis 1:26-27, isinalaysay lang na Diyos ang lumikha sa tao at ito ay lalaki at babae. Tapos doon sa sumunod na talata naman, mga kapatid, yung babanggitin din siguro dito, mga kapatid, doon naman nakadetalye kung paano. Para yung may iwang tanong mo sa isip mo, alam mo na kung anong sagot. Alright? Malaki o maliit, lahat ng nilalang sa lupa. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae upang sila ang mamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ulitin ko kung yun lang ang talata
Siyempre tatanong natin, so paano siya nilikha? Paano nilikha ng Panginoong Diyos ang lalaki at babae? Ito ba'y ipinanganak? Sinong nagbuntis sa kanila? Kasi ganito tayo ngayon di ba? Pinagbubuntis tayo ng nanay natin, di ba? May tatay tayo, may nanay tayo, nanay ang nagbubuntis sa atin, isisilang tayo sa mundo bilang sanggol, lalaki. So dito ang sabi, nilikha ng Diyos ang tao at lalaki at babae pero hindi nakalagay kung paano. So maiiwang tanong ngayon sa atin yun. So paano? Sino nagbuntis sa pinakaunang tao? Wala naman silang nanay at tatay, di ba? Ano yun? Diyos ang nagbuntis? O bigla na lang silang sumulpot sa mundo? Yan Yun ang salaysay mga kapatid. Ngunit pagkatapos ng creation story sa Genesis 1 kung saan nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa kalawakan kasama na ang babae at lalaking tao. Ang Diyos ay muling nilikha ang tao sa Genesis 2. Hindi muling nilikha. Dito isinalaysay yung paraan kung paano. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba naman ang paraan ng kanyang paglikha. Wala naman sinabing paraan dun sa una Di ba? Well, mga kapatid pinapaliwanagan lang natin yung nagsasalita kasi baka hindi niya naiintindihan yung kanyang sinasabi. Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 hanggang 9. Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Yun. Hiningahan niya ang ilong nito, at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Diyos ng isang halamanan sa Eden, at doon niya dinala ang Adam na kanyang nilikha. Yun, mga kapatid. Doon sa unang salaysay, sinabi doon na ang tao ay galing sa Diyos. Diyos ang lumikha sa tao. Ngayon, ang may iwang tanong sa taong nagbabasa, kapag yun lang ang salaysay ng nagsulat, so paano? Paano nilikha ng Panginoong Diyos ang tao? Kasi hindi nakalagay dun So dito naman sa Genesis, isinalaysay na kung paano. Ayun pala mula sa alabok ng lupa, tapos hiningahan ng Diyos ang ilong ng tao para magkaroon ng hininga. So nakalagay na rito, sinagot na ngayon yung question na magiging question ng mga taong magbabasa. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman, sa kabutihan at kasamaan. Napagtanto ng Diyos na hindi naaangkop para sa Adam na mag-isa, at dahil dito ay nilikha niya ang mga hayop sa kaparangan at mga ibon sa himpapawid. Dinala ng Diyos ang mga hayop na ito sa Adam. Ngunit napagtanto muli ng Diyos na wala sa mga ito ang nababagay na kasama ng Adam. Genesis Kapitulo 2 versikulo 21 hanggang 25. Kaya't pinatulog ng Diyos ang Adam, at habang ito ay nahihimbing, kinuha ng Diyos ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat na iyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae, at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito na ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kung bakit iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. Mapapansin sa kabuuan ng iisang kwentong ito na 2 beses nilikha ng Diyos ang tao. So wag kayong papalin lang doon sa katagang yon. Mapapansin sa istoryan to na 2 beses nilalang ng Diyos ang tao. Hindi. Mali yun mga tol. Okay? Malilin lang ka kapag yun ang pinakinggan mo mga kapatid. Kasi ulitin natin alisin mo itong pangalawang talata para dun sa mga naguguluhan pa Alisin mo yung alisin mo yung pangalawang talata in Genesis 2. Diba? 21 to ewan kong ilan yun. Nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. Okay. Ang may iwang tanong yan sa isip mo, paano? So eto na nga, kwento na nga kung paano. So hindi 2 beses. Hindi 2 beses mga kapatid. Kasi ang nagsulat ng Bible, ang nagsulat ng Genesis, hindi naman ng Panginoon Diyos Ang nagsulat niyan ay si Moises, di ba? At dito, ikinikwento ni Moises yung the creation, yung the beginning. Di ba? Dito niya isinasalaysay. Baka naman pag nakakita tayo sa Bible na kung paano nilikha yung mga hayop, buti na lang walang nakalagay, Kung paano ginawa ang ibon, kung paano ginawa ang mga isda, kung paano ginawa yung mga kabayo. Baka naman sabihin pa nung iba dyan, 2 beses din nilikha ang mga hayop. Di ba? Huwag kayong masyadong papalin lang mga kapatid sa mga salita na ganyan. Ang una ay nasa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27.
na kung saan sabay na nilikha ng Diyos ang babae at ang lalaki. At ang pangalawang paglikha, wala rin dyan nakalagay na sabay silang nilikha. Mga tol, dito sa Genesis 1:26-27, kahit balibaliktarin mo yung talata, wala kang mababasa dyan na sila ay nilikhang sabay. Alright mga kapatid, basta dyan ay sinasabi kung sino ang lumikha sa tao. naman sa tao ay nasa Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 hanggang 25, na kung saan nilikha ng Diyos ang Adam na nag-iisa. Ngunit napansin ng Diyos na hindi tama na nag-iisa ang Adam, kaya't pinatulog niya ito at hinugot ng Diyos ang babae sa tadyang ng lalaki. Ang simbahan at ang mga tuta ng simbahan ay may kakaibang paliwanag kung paano nagkaroon ng mga kontradiksyon ang Genesis. Hindi naman contradiction yun. Hindi contradiction yun. Sa katunayan ay napakaraming paliwanag ang inalay ng simbahan noong mga panahong iyon at dito nagsimulang ipasok ng simbahan ang kwento ni Lilith. Ayon sa kanila noon, si Lilith umano ang pinakaunang babaeng nilikha ng Diyos na kasabay ng Adam. Ngunit nagrebelde umano ito at umalis sa Eden at iniwan si Adam na nag-iisa. As etong Lilith, wala naman to sa Bible eh. Kwentong barbero na lang. Kwentong barbero na lang yan eh. At ito umano ang dahilan kung bakit kinailangang likhain muli ng Diyos ang babae mula sa tadyang ni Adam. Isa lamang yan sa mga paliwanag noon ng simbahan tungkol sa dalawang nagkokontrahang Bible verse ng Genesis. Ang kanilang mga paliwanag ay napakagulo sapagkat napakaraming idinagdag na kwento ng simbahan upang mapagtakpan lamang ang tungkol sa bagay na ito. Ngunit napakasimple lamang ng sagot kung bakit naglalaban ang mga Bible verse na ito. Well, itong dalawang Bible verse na to ay walang pinaglalabanan. Kahit onte. Kasi doon sa unang Bible verse, walang inilagay yung process. Yung proseso, yung paraan, yung production, walang nakalagay doon. Okay, doon sinalaysay sa Genesis 2:7-25. Doon nakalagay yung paraan, yung process, yung proseso at yung production, mga tol. Kaya wala silang pinaglalabanan. Ito ay dahil ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27 at ang Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 hanggang 25 ay dalawang magkaibang kwento mula sa magkaibang author. At ang dalawang kwentong ito ay inedit at pinagsama upang buuin ang unang bahagi ng Biblia. Sa mga hindi nakakaalam, ang Enuma Elish ay ang pinagmulan ng first chapter ng Genesis. Yan o, di ba? Isa pa to mga kapatid, no? Ewan ko na lang kung maniniwala ka. Na kung saan nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang dagat, ang mga halaman at puno, inayos niya ang mga bituin, nilikha niya ang mga hayop, at ang pinakahuli ay ang tao. Ang Enuma Elish ay sinaunang banal na kasulatan na nagmula sa Babylon. Kilala rin ito bilang ikapitong tableta tungkol sa paglikha at sinaunang kwento ng ating kalawakan. Kung ang Genesis chapter 1 ay nagmula sa Enuma Elish, ang Genesis chapter 2 naman ay nagmula sa Sumerian story na kung tawagin ay When the God as Men. Ito ay sinaunang banal na kasulatan na nagkukwento kung paano nilikha ng mga Anunnaki ang Adam. Sabi ko na ipapasok dito yung Anunnaki eh. At ito ang orihinal na bersyon ng creation story sa Genesis chapter 2. Kung napanood na ninyo ang ating Anunnaki part 3 ay tinalakay na natin doon ang kabuuan ng kwentong ito. Sa kwentong ito ay katulong ng Diyos na si Enki ang kanyang kapatid na si Ninma at ang anak ni Enki na si Ningishida upang sila ay lumikha ng tao. Ayon sa tablet ay kumuha sila ng putik mula sa lupa at gamit ito ay nilikha nila ang Adamo at Tiamat. Ang dalawang ito ay ang Adam at Eve sa Sumerian version. Ang taong nabuo sa kwentong ito ay hindi humihinga ng ito ay kanilang malikha. At dahil dito ay binugahan ni Enki ng hangin ang ilong nito at ito ay nabuhay. Matagumpay na nalikha ng mga Anunnaki ang mga pinakaunang tao, ngunit napansin nila na walang kakayahan ang mga ito na magkaroon ng anak. At dahil dito ay pinatulog ni Ningishida ang mga tao at kumuha ito ng DNA sa tadyang ni Enki at Ninma. Minanipula nito ang DNA ng mga tao upang ang mga tao ay magkaroon ng kakayahang magbuntis at makabuntis. Ginawa nila ito upang ang sangkatauhan ay tuloy-tuloy na makapagbigay buhay. Ayon sa Genesis chapter 2, si Eve ay hinugot sa tadyang ni Adam. At ayon naman sa Sumerian tablet, kumuha si Ningishida ng DNA sa tadyang ng mga Diyos upang ang mga tao ay magkaroon ng kakayahang magkaanak o makapagbigay buhay. Sa mga hindi nakakaalam, ang babae ay tinawag nilang Tiamat, na ang ibig sabihin ay buhay ng sangkatauhan. At ayon sa Genesis, ang babae ay hinugot sa tadyang ni Adam. At kung babalikan natin ang kwento kung saan nilikha ng mga Anunnaki ang tao, ay kinuha ni Ningishida sa tadyang ng mga Diyos ang kakayahang magkaroon ng anak o ang buhay ng sangkatauhan. At ang mga salitang ito ay ang tunay na kahulugan ng pangalang Eve.
Sa Sumerian story ay gumamit sila Enki ng putik o lupa upang likhain ang tao. At binugahan niya ng hangin ang ilong nito upang ito ay mabuhay. Sumunod dito ay kumuha si Ningi Shiden ng DNA mula sa tadyang ng mga Diyos upang ang tao ay makapagbigay buhay. Sa Genesis chapter 2 naman ay nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya ang ilong nito upang ito ay magkaroon ng buhay. Sumunod naman dito ay pinatulog ng Diyos ang Adam upang kunin si Eve sa tadyang nito. At kung susuriin itong mabuti ay magkatulad ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Marahil nagtataka ang karamihan sa inyo ngayon kung bakit may dalawang creation story ang mga Sumerians. Sa mga hindi nakakaalam, iisang kwento lang talaga ang mga ito. Ngunit nang maging pangunahing Diyos ng Babylon ang Anunnaki na si Marduk, kinuha nito ang kwento ng mga Sumerian at pinalitan niya ang mga pangalan ng mga Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pagdating sa Enuma Elish ay si Marduk na ang naging katulong ni Enki sa paglikha ng tao. Ito ay ang tinatawag na religious political perjury ng Babylon. Iilan lamang yan sa mga nagpapatunay na ang mga kwento sa Biblia ay kinopya lamang sa Sumerian clay tablets na kung saan nakatala ang tunay na kasaysayan ng mundo at kasaysayan ng mga tao. So sino ang may sabing kinopya lang ng gumawa ng Bible, yung mga nakasulat dito? Eto mga tol isipin nyo to. Sino ang nag-translate nitong mga nakasulat dito sa mga clay tablet na to? Buhay pa ba yung mga lahi na marunong bumasa nitong mga ano na to? Di ba ito yung sinaunang sibilisasyon na wala na? So itong mga sulat na to, itong mga text na to, translate daw ng mga eksperto. So saan nila nakuha yung kakayanan nila para umintindi ng mga ganitong sulat, mga kapatid? No, siguro habang tinatranslate nila to, wala silang maisip na kwento. Gawa na lang tayo ng kwento. Eto, gayahin natin sa Bible. Tapos palabasin natin yung Bible lang ng gaya dito. O, di ba? Tapos ang problema. Sa loob ng napakahabang panahon, ang buhay ng mga tao ay umiikot sa isang libro na puno ng mga makukulay na kwento. Dito ibinabase ng mga tao ang kanilang moral, ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya. At kung minsan ay isinasabuhay pa ng tao ang mga batas at kwento na nakasulat sa librong ito. At kung minsan rin ay pinipilit pa ng karamihan ang ibang tao na sundin at paniwalaan ang mga nakasulat dito. Ngunit mas maigi pa rin ang maging lohikal at matalino bago natin gawin at paniwalaan ang lahat ng mga nababasa natin. Yun nga kailangan maging lohikal pero dun sa 2 talata pa lang ng Bible, nagulo na agad ang utak no? Pareho lang naman yun yung Genesis 1 at saka yung Genesis 2 pareho lang naman iisa lang naman yun Magkaiba lang ng pagkakasalaysay no? Well anyway, tulad nga ng sinabi ko kanina mga kapatid, nasa sa inyo pa rin yun. Yung respeto pa rin dito sa video yung pinapanood natin dito kay Extraordinaryo. Kasi ano niya na ito mga kapatid kumbaga ito yung hindi natin alam kung ito ay nagre-represent din ng kanyang paniniwala o hindi. O ito ay isang content mga kapatid. So kaya nga nandito yung reaction and commentary. Hindi naman lahat ng pinapanood natin ay sinasang-ayunan natin. Kaya nga tayo nagre-reaction at nagbibigay ng commentary para makapagsabi rin kung ano yung komento natin sa isang particular na topic. Katulad nito mga kapatid no. So kung hindi ko to re-reactionan at mapapanood mo, posibleng ikaw maligaw din, 'di ba? Posibleng ikaw, oo nga no, dalawa nga ang kwento sa Bible no. Pero isipin mo ano ang pinakamatinding batayan o pinakamatinding basehan para masabi mong tunay yung mga Sumerian tablet na yon? Sino yung mga doon? Sino yung mga nag-translate doon? At paano nila natuklasan yung mga ganong text na nabuhay at mas matagal pa daw? Sabi nga nila, ito daw yung sinaunang sibilisasyon. So nasa na yung sibilisasyon na yun? Buhay pa ba? May natitira pa ba kahit papano? So bahala na sila kung paano nila na i-translate yun. At paano ka makakasigurado na yung mga kwentong nakasaad doon na i-translate daw nila di umano ay ginaya lang sa Bible o posibleng ang pagkakatranslate nila ay ginaya nga sa Bible. Ay hindi, mali. Ang sinabi nila, yung mga nakatranslate daw doon ay doon gumaya yung Bible. Pero baka nung i-translate nila yon ay ginaya lang nila yung Bible at pinapalabas nila para sirain ang pananampalataya ng mga tao, para sirain ang Kristyanismo, para sirain ang kredibilidad ng Bible, mga kapatid, sasabihin nilang yung Bible lang gumaya dito. Kayo, naniniwala ba kayo sa mga Anunnaki? Alright, comment kayo sa baba mga kapatid. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.